Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng Salita ng Diyos, the Book of Philippians, chapter 4, verses 8 and 9. Bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Bad or good influences. Tayo pong mga Christians, dapat po marunong tayong mamili ng mga makaka-impluwensya po sa ating buhay. At kadalasan po, ang nakaka-impluwensya po sa ating buhay ay yung ating napapakinggan. Mula doon sa mga tao na maaring pinili nating maka-impluwensya sa ating buhay. Kaya napakahalaga po ng laman ng ating isipan. Dito po binabanggit ni Apostle Paul na dapat po maging laman ng ating isip yung mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Kasi sa isipan po natin, doon po nabubuo ang lahat. Ang ating pagkatao, nagmumula po yan sa ating pong pag-iisip. Doon po nabubuo yung ating pag-uugali, yung mga attitudes at mga pananaw natin sa buhay. Kaya dapat po hindi tayo makikinig doon sa mga tao po na binabanggit sa Psalm chapter 1 verse 1. Hindi po natin pakikinggan yung mga tao, sabi po rito, na nagbibigay ng payo na masama. Yung mga tao na meron pong masamang halimbawa at yung mga taong kumukutya sa Diyos. Yun po ang salin sa Tagalog. Sa English Bible po, ang sabi diyan, mga taong wicked, sinners at mockers. Kasi malinaw po, gusto ng psalmist sa chapter 1 verses 2 and 3 na makaranas tayo ng pagpapala sa buhay na ito at maging matagumpay tayo. Kaya kung nakikinig tayo sa payo ng masama, sumusunod sa kanilang masamang halimbawa, or nakikisama sa mga kumukutya sa Diyos, hindi pala tayo magtatagumpay sa buhay. Yun po ang sinasabi ng Psalm chapter 1 verses 2 and 3. At mapapansin nyo po, everything comes by hearing. Kaya gustong-gusto tayong impluwensyahan ni Satanas sa pamamagitan po sa kaparaan ng mamali yung ating pag-iisip. Kasi alam nyo kung paano dumarating ang pananampalataya sa pakikinig, yung unbelief po, yung kawalan ng pananampalataya, dumarating din yan sa pakikinig. Kaya mag-ingat kayo sa mga taong kausap ninyo, yung mga tao na walang pananampalataya, walang pag-asa, mahahawa kayo nitong mga taong ito. At yung pag-ibig po, dumarating din yan sa pakikinig. Kaya dapat po makinig tayo sa mga taong puno ng pag-ibig ang puso. Iwasan ninyo yung mga taong maraming sama ng loob, puro hinanakit. Iwasan ninyo yung mga tao lagi nakikipagtalo, nakikipag-away. Kasi ang hatred, opposite po yan ng love. At yung pride, maririnig din nyo po madalas yan doon sa mga taong nakaka-impluwensya sa inyo. Kasi yan ay humility in reverse. Maraming tao mayayabang, mapagmalaki sa halip na maging mapagpakumbaba. Kaya sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 and 5, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. Binibihag namin ang lahat ng isipan upang sumunod kay Kristo. Di nyo napapansin? Ang totoong spiritual warfare nangyayari sa ating isipan. Kailangan makontrol natin yung tinatakbo ng ating isipan. So paano natin magagawa yan? Balikan natin yung sinasabi sa Psalm chapter 1 verses 2 and 3. Dapat po mag-delight tayo sa salita ng Diyos. Lagi nating punuin ang isipan natin ng salita ng Diyos. Pangalawa, look for people who will sharpen you. Kasi sabi sa Proverbs 27 verse 17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Humanap kayo ng tao na may maidadagdag sa inyo, hindi yung makakabawa sa inyong pagkatao. Matuto kayong pumili ng mga tao na good influence sa inyong buhay, yung may matututunan kayo, yung may magbabago sa inyong buhay. Piliin po ninyo yan.
At higit sa lahat, sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, stay away from bad company because bad company corrupts good character. At kung tayo po'y madidikit sa mga maling tao, mahahawa po tayo ng kanilang mga maling pag-uugali. Kaya napakahalaga po na laging makipag-fellowship sa mga believers, yung kapareho ng inyong iniisip, puno ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa yung puso natin palagi. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Gusto namin ng isang malinis na isipan. Punuin mo kami, Panginoon, ng kaisipan ni Kristo. Na sa ganon, Panginoon, makaiwas kami sa mga bad influences at mahanap namin yung mga tamang impluensya sa aming buhay upang maranasan naming magtagumpay. Salamat, Panginoon, sa pangako mo sa Psalm chapter 1 verses 1 to 3 dahil ma-experience namin ito kung mayroong tamang impluensya sa aming buhay ang iyong salita sa pamamagitan ng mga taong nagmamahal sa iyo. Purihin ka, Panginoon, yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.